Sige po. Sa tingin ko po okay naman po. Bago po ang lahat, binabati ko po yung mga kasama po natin ngayon sa atin pong na face-to-face po at ganoon din po sa mga kasama po natin sa online. Welcome po kila Sister Alisa, kila Brother Sadi and Brother Remy. Welcome po sa ating pong online Sunday worship. Ganoon din po sa mga kapatid po natin na baka sumunod na lang po mamaya. Sige po, maaari na po tayo magsimula. Reminder lang po ulit na pakipindot na lang po ng watch stream sa mga nasa online po ngayon para masubaybayan po natin yung mga verses at yung mga passages po na ipa-flash po natin ngayon sa mga screen. Ayan po, muli po, mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating pong Sunday worship. Ayan po. Gusto ko pong magsimula po sa isang tanong, or maybe assessment po sa ating pong mga sarili. Na kung minsan po ba sa ating pong mga buhay, have you ever been in a moment na sobrang dami po natin kailangan gawin, tapos you just stop and ask, ano ba talaga yung importante sa lahat ng mga gagawin po natin? Ano ba dapat yung kailangan po natin i-prioritize? Kung sa buhay po natin ganun, may mga tanong po tayo na ganun, ganun din po sa pananampalataya po natin or sa faith po natin. Sa buhay po kasi natin, we are surrounded by so many teachings, by so many reminders, instructions, yung mga do's and don'ts, maging sa trabaho po or sa buhay po natin in general or sa eskwelahan, sa ating paaralan, na minsan tayo po, sa mga batas po na ito, sa mga rules po na ito, minsan kahit tayo po, nalilito na po tayo kung ano po talaga dapat po nating unahin or ano po sa mga ito, yung pinaka-importante sa lahat. Sa salita po ng Diyos or sa Bible po, itong tanong po na ito ay naitanong din po ng isang certain teacher po of the law sa Book of Mark, sa Book of Mark chapter 12. Noong time po na ito, in-approach po niya yung Panginoong Jesus at ang tinanong po niya, ang sabi po niya, of all the commandments, which is the most important? Sa lahat daw po ng mga commandments ng Panginoon sa kanyang mga salita, ano daw po ba yung pinakamahalaga sa lahat? So yun nangyari po, sumagot po yung ating pong Panginoong Jesus, at yung sagot po niya was not just wise. Hindi lang po ito wise, kundi central, essential, and also eternal. Kaya po basahin po natin sa ating pong reference verse. Ito po yung naging sagot po ni Jesus. He mentioned two equally most important commandments above all the commandments that we can find in the Bible. Pero before po that, yung title po na pag-uusapan po natin ngayon at yung mensahe po ng Diyos po para po sa atin ngayon ay The Greatest Commandment. The Greatest Commandment. So basahin po natin sa Book of Mark, chapter 12, 30-31. Ang sabi po rito, and you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your mind, and all your strength. The second is equally important. Love your neighbor as yourself. No other commandment is greater than this. Purihin po natin ang salita ng Diyos. So before po natin, patuloy po na pag-usapan po itong passage po na ito, magkaroon po tayo ng konting context po or brief background po kung paano po napunta dito yung discussion, paano po napunta dito yung conversation po nung law teacher tsaka po ni Jesus. So, balikan po natin yung mga previous na mga verses. Sa book, same book and chapter po. So, before Jesus answered the question, which is the most important commandment, meron pong build up muna po sa kwento po nito. So, basahin po natin sa Mark chapter 12, verse 28 to 34. Yan. So, yung title po pala ng passage po na ito is The Greatest Commandment. So, simulan po natin. Nagsimula po siya sa verse 28. One of the teachers of the law came and heard them debating. Noticing that Jesus had given them a good answer, he asked him,
of all the commandments, which is the most important? Ano daw po yung pinakamahalaga? So, sa verse 29, ang sabi naman po dito, the most important one, answer Jesus, is this. So, naka-red po dyan, ibig sabihin po, ito po yung mismong sinabi po ng Panginoon Jesus. Or ibig sabihin po, si Jesus po mismo yung nagsalita po ng mga words po na ito. Ang sabi po dito, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Sabi po sa verse 32, well said, teacher, the man replied. You are right in saying that God is one and there is no other but Him. To love Him with all your heart, with all your understanding, and with all your strength, and to love your neighbor as yourself is more important than all burnt offerings and sacrifices. Ibig sabihin po, compared po dun sa mga traditions, ang mas mahalaga daw po ay yung mahalin po yung ating pong Panginoon. Sabi nga po, with all your heart, with all your mind, with all your strength. And then, in verse 34, when Jesus saw that he had answered wisely, he said to him, You are not far from the kingdom of God. And from then on, no one dared to ask him any more question. Ibig sabihin po, pagkatapos po nasagot ng Panginoong Jesus, yung tanong po na yun, ay wala na pong nagtanong pa sa kanya na sumunod. So, imagine po natin yung scene po na ito, Kasi sa binasa po natin, this might overwhelm us sa dami po ng mga information na ilahad po dito. Pero pasimplihan lang po natin yung story at isummary po natin ng mas mauunawaan po natin ang mabuti. So, balikan lang po natin yung unang passage. So, nung time daw po na ito, ang ating pong Panginoong Jesus ay siya po ay nasa Jerusalem. Siya po ay nagtuturo po publicly. Marami po siya mga kaharap nung time po na yon. Nandun po yung kanyang mga disciples, yung mga religious leaders, at yung mga common people, at even po yung mga critics. During this time, yung mga religious leaders po, kilala po natin kung sino po sila. Sila po yung mga Pharisees, yung mga Pariseo, yung mga Sadducees, at yung mga teachers of the law, So, they have an intention po para ipahiya po si Jesus ng time po na yun. Kasi siya po yung nasa harapan. At alam naman po natin na yung mga Pharisees po, even though they are the ones who studies the law, alam po nila yung libro from cover to cover, pero nandun po yung intention po nila para i-challenge po si Jesus at ipahiya po siya. They were trying to trap Jesus with difficult questions. Sinusubok po nila yung Panginoong Jesus. They were trying na maghanap po ng pagkakamali sa Kanya. At sinusubukan din po nila na i-discredit po siya sa harap po ng mga crowd, sa harap po ng mga nanonood po sa Kanya at nakikinig po sa Kanya. So earlier in Mark 12 po, they also asked Him all sorts of questions at yung mga tricky po na mga tanong. Kung babasahin nga po natin yung mga previous na verses, ang isa po sa mga tinanong po nila doon is kung tama daw po ba na magbayad po sila ng mga tax doon sa Caesar. Kapag sinabi pong Caesar, ito po yung Roman Emperor during that time. So, tama daw po ba na magbayad po sila ng tax doon po sa Emperor, yung time po na yun? At dumating din po sa punto na nagkaroon pa ng mga discussions about resurrection, about eternal life. Kung babasahin din po natin. Pero di na po natin masyado i-run through yung part po na yun. Pero basically, yun po yung mga naging tanong na akala po nila ay matcha-challenge po nila at mapapahiya po nila si Jesus kapag tinanong po nila yung mga challenging questions po na yun. But then Jesus answered all of them with wisdom, with silence, and with truth. Ang galing po niya sumagot kung titingnan po natin. Hindi po siya nahuli sa mga sagot po niya, sa mga salita po na binitawan niya. So ngayon po, sa gitna po ng discussion po na yun, one teacher of the law, ito po yung lalaki na nagtanong po kay Jesus. Napansin po niya na ang galing po ni Jesus sumagot. He was impressed by Jesus. So out of curiosity or maybe sincerity, lumapit po siya sa kanya at ang tinanong po niya, ito nga po sinabi niya, of all the commandments, which is the most important? Sa lahat daw po ng mga commandments, ano daw po ba yung pinakamahalaga sa lahat?
bago po natin sagutin po ito, no? Context lang po na at that time, yung mga Jews po, meron po silang 613 commandments po sa law, sa batas, no? Imagine po natin 613, no? Sila po ay nagtatalo po, they always debated kung ano po ba sa mga 613 na yon na mga batas ang pinaka-importante sa lahat, no? May mga nagfo-focus po kasi sa mga rituals, no? May mga nagfo-focus sa mga sacrifices or even sa pag-commit po nila sa mga temple duties, no? So this man was asking Jesus not just a question of theology, no? But a question that summarized the essence of their entire faith. Ang sabi po niya, ang naging sagot po ng Panginoong Jesus, no? Yan, love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength, and love your neighbor as yourself. And then he said something radical, there is no commandment greater than this. So, nakita po natin, yung moment po na yun was powerful. Because Jesus just reminded them that sa lahat po ng mga laws po na yun, 613 laws, pinaalala po ng Panginoong Hesus sa kanya na yung pinakamahalaga po sa lahat ng yun is to have a relationship with God, and that yung relationship with God and people is greater than religious performance. No? After that, yung naging sagot po, naging respond po ng teacher po na yun, sabi po niya, you are right, teacher. To love God and to love neighbor is more important than all burnt offerings and sacrifices. At yung naging sagot nga po ng Panginoong Hesus sa kanya, you are not far from the kingdom of God. So, nakita po natin that Jesus not only answered the question, yung tanong po ng curious man po na yun, but binigyan rin po niya ng affirmation yung lalaki po na ito. Affirmation by saying to him na you are not far from the kingdom of God. Ito po ay isang napakagandang promise na natanggap po niya. At after nga po nasagot po ng Panginoong Hesus yung tanong po na ito, no, kagaya nga po na nakalagay po dito, no, no one dared ask him any more questions pagkatapos po niya. Nakita po natin, no, in that conversation, Jesus revealed the core of true faith, no, yung core po ng tunay na pananampalataya. Sinummarize po ng Panginoong Hesus yung mga napakaraming laws po na yun into 2 commandments, no, that should define our whole life. At yun po is to love God and to love others. Sinummary po niya yung lahat po ng yun, at ito po yung sinabi po niya na pinakamahalaga po sa lahat. And that is to love God and to love others. So today po, mga kapatid, yun din po yung tanong po natin. Ito rin po yung itanong din po natin sa ating po mga sarili ngayon. What does it really mean to really love God? And how do we love others the way Jesus wants us to? Ano po ba ibig sabihin ng tunay na ibigin po natin yung Diyos, at ano po bang klaseng pagmamahal na dapat na gawin po natin sa iba ang gusto po ng Panginoong Hesus na gawin po natin? Kaya po mag-proceed po tayo sa atin pong first point. Yung point number 1 po natin, ayan, sorry po, di ko pa na-include. Ayan, yun po pala. Yung point number 1 po natin is, yung love daw po is equal to obedience. Basahin po natin sa Deuteronomy chapter 6, verses 4 to 6. Ang sabi po rito, kung titignan po natin, ito po ay similar po dun sa binasa po natin dun sa sa Book of Mark. Sabi po rito, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, soul, and strength. These commandments that I give you today are to be on your hearts. Yan. So, yung nakita po natin dito, yung first part po na ito, na hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Ito po yung tinatawag po na Shema prayer. Ito po yung tawag sa prayer po ng mga Israelites na pinipray po nila araw-araw. Ito po yung prayer na sinasabi po nila araw-araw, dinedeclare po nila araw-araw. The Lord our God, the Lord is one. So bakit po? Bakit po nila kailangang banggitin ito araw-araw? I-pray po ito araw-araw. Because they needed to be reminded na kung may hindi dapat mawala po sa puso po nila, ito po yun. Yung mahalin po yung Diyos. Pero
here's the thing, no? Ito po yung thing, no? Yung pagmamahal po natin sa Diyos is not just about feelings, no? No? Hindi lang po ito na sasabihin po natin sa Panginoon na, Lord, mahal kita. Lord, every time nakasama ko, nararamdaman ko yung presence mo, I feel very good, I feel so much peace and happiness. No? So, hindi lang po natatapos po sa feelings yung pag-ibig po natin sa Diyos. No? Hindi po dapat doon nagtatapos. No? Pero hindi po ibig sabihin na masama po na sabihin po natin sa Diyos na mahal po natin siya. O every time na nararamdaman po natin yung presensya po niya, ay tayo po ay nakakaramdam po tayo ng katahimikan sa ating pong mga sarili. Pero hindi po dapat doon nagtatapos. No? Hindi po dapat nagtatapos sa feelings. No? Pero dapat pong may kasunod na obedience or pagsunod po yung pag-ibig po natin sa Diyos. Kasi kapag sinabi po natin na mahal po natin ng Panginoon, kailangan sumusunod po tayo. No? Kailangan sumusunod po tayo sa Kanya. Kailangan nag-o-obey po tayo sa Kanya. Kahit minsan kapag sinabi po natin ang pagsunod sa Diyos ay mahirap, no? Kahit minsan hindi po natin nauunawaan lahat, kahit minsan hindi convenient sa atin yung pagsunod sa Panginoon, no? Kailangan na doon pa rin po yung pagsunod po natin sa Kanya, kahit na mahirap po at mabigat po sa atin. No? Halimbawa po, no? Parang ang isang anak po sa kanyang mga magulang, no? Kapag sinasabi po natin na mahal po natin sila, hindi lang po natatapos yung sinasabi po natin na yung salitang I love you sa kanila, or I love you po. Pinapakita po natin yung pag-ibig po natin sa kanila by obeying them, no? Sa pagsunod po sa kanila, by respecting them, by choosing what pleases them. No? So ngayon po, if you say na mahal po natin ng Diyos, i-check po natin ang ating mga sarili. No? Sinusunod po ba natin siya? If we say that we love God, do we obey Him? Do we live in a way that reflects His heart? So ngayon po, no? So now, na alam na po natin na yung love po ay katumbas din po ng obedience, no? Pero baka yung tanong po natin ngayon, sige, gusto kong sumunod ngayon sa Diyos. No? I want to obey God now. Pero paano nga ba exactly magmahal sa Diyos? Paano ko nga ba dapat mahalin ang aking Panginoon? Ano ba ang specific na ginagawa ng isang taong nagmamahal kay Lord? So ngayon po, let's go po to the next verse at sa susunod po na point, no? After po ng ating pong unang point. No? Yun po is, how do we love God? Paano po ba natin dapat mahalin ang ating Panginoon? Basahin po natin sa John chapter 14 verse 15. Ang sabi po dito, if you love me, ano pong sabi dito? Keep my commandments. Kung tunay po na mahal po natin ang Panginoon, kailangan po natin alalahanin, kailangan po natin gawin at sumunod sa kanyang mga utos, kanyang mga commandments. Hindi po sinabi ng Panginoon na if you love me, sing louder. Hindi po niya sinabi, if you love me, mag-post ka tungkol sa akin. Ang sabi po niya, keep my commandments. Ibig sabihin po, no? Hindi lang po natatapos sa pagbasa, no? Hindi lang po natatapos sa pag-share, pero kailangan meron din pong action, no? Yung pagsunod po natin sa Kanya. Ibig sabihin po, yung sukatan po ng tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagsunod po sa Kanyang kalooban. Kaya po, let me say this lang po. Hindi po natin kailangan maging perfect para masabing mahal po natin ang Panginoon. Pero dapat willing po tayong sumunod sa Kanya kung tunay na iniibig po natin siya. Because love is more than emotion. Yung pag-ibig po sa Panginoon, ito po ay more than feelings and emotion. Ito po ay meron pong kasamang action. Yung love po is not just action, but it is also consistency. Kailangan meron pong consistency sa ginagawa po natin. Kailangan hindi po natatapos. So, at the same time po, no, magpakatotoo din po tayo. Let's get real. No? Kapag po ba sinabi ng Panginoon na magpatawad, nagpapatawad po ba tayo? Kapag po ba sinabi ng Panginoon na wag po tayong mag-aalala, pinipili pa rin po ba natin na matakot kaysa po manampalataya? And when God says na tayo po ay maglingkod, sumusunod po ba tayo kahit napagod po tayo? Sometimes, no, yung pag-ibig po natin sa Diyos shows up hindi po sa mga malalaking mga events,
Pero sa mga small and everyday decisions na ginagawa po natin sa araw-araw. Kahit po yung mga maliliit na mga bagay na ginagawa po natin, kahit po yung mga routine po natin, na every time na pinipili po natin yung purity, kahit na wala pong nakakakita, every time na pinipili po natin yung humility, yung pagpapakumbaba, kahit minsan ang sarap-sarap pong gumanting. You mean, every time na pinipili po natin yung kindness, kahit na stress ka na or wala ka sa panahon para maging patient. Every time po na pinipili po natin yung mga bagay po na ito, kahit na mahirap po sa ating mga sarili or labag po sa kalooban po natin, yun po ay yung paraan po kung saan ipapakita po natin yung pag-ibig po natin sa Panginoon. Ito po yung mga pagkakataon kung saan sinusunod po natin yung Panginoon. At yun po yung tinatawag po na pag-ibig, yung love po natin sa Panginoon. So ngayon po, magtungo naman po tayo sa ating pong point number 3. So, hindi lang po sa Diyos nagtatapos po yung utos o yung command. Because meron pong dinagdag po yung Panginoong Jesus. Hindi lang po love your God. Ang sinabi rin po ng Panginoong Jesus, meron po siyang dinagdag na very powerful. Ang sinabi po niya, love your neighbor as yourself. Because yung pag-ibig po natin sa Diyos is never complete without loving the people na nasa paligid po natin. Kaya po yung point number 3 is to love your neighbor. Kapag po yung naiisip ko po yung love your neighbor, yung una pong naisip ko po na story ay yung sa The Good Samaritan. Familiar po ba tayo sa The Good Samaritan? Sige po, para po ma-refresh lang po tayo ulit sa story po ng The Good Samaritan, mabuti po na basahin po natin yung Book of Luke. At tignan po natin yung story po nung Good Samaritan. So, basahin po natin sa Luke chapter 10, verse 25 to 37. So, nagsimula po ito nung isang araw daw po, a teacher of the law ay lumapit po siya at sinubok po yung Panginoong Jesus at yung tinanong po niya. Ang sabi po niya, "Teacher, what must I do to inherit eternal life?" So, ngayon po, sumagot po yung Panginoong Jesus sa kanya. Ang sabi po ng Panginoon sa kanya, what is written in the law? Ano daw po ba yung nakasulat sa law? And the man answered, love the Lord your God with all your heart and love your neighbor as yourself. Sabi po sa verse 27. So, and then sumagot naman po yung Panginoong Jesus. Ang sabi po niya, ito po yung naging affirmation po niya. Pero, yung man po, hinihintay lang po niya na i-justify yung kanyang sarili at yung sinabi po niya, and who is my neighbor? So, after po matapos yung conversation po na ito, ang naging sagot po sa kanya ng Panginoong Jesus ay yung story po ng The Good Samaritan. Yan. Sa verse 31 po, nagsimula po ito dito. Ang sabi po dito, a priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. So too a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. So, yung story po na ito ay nagsimula po when a man was going down from Jerusalem to Jericho. Siya po ay inatake po ng mga magnanakaw, ng mga robbers. Ang ginawa po nila dun sa lalaki, hinubaran po nila, pinagsusuntok-suntok po nila, at iniwan po siya na para nanghihingalo. At ngayon po, meron pong dumating na 3 tao. Yun nga po, yung priest, yung Levite, at yung isang Samaritan. Nabasa po natin dito na yung priest daw po happened to be going down the same road. And when he saw the man, ano po yung ginawa niya? He passed by on the other side. Ibig sabihin po, sa kabilang daan po siya dumaan. Iniwasan po niya yung lalaki po na parang naghihingalo. Nakalagay po dito is half dead. So, a Levite came next. Meron daw po isang Levite naman po na sumunod. At ano naman po yung ginawa po niya? When he came to the place and saw him, he also passed by on the other side. So, ibig sabihin po, iniwasan din po niya yung lalaki po. Yung lalaki po na ninakawan, na hinubaran, na sugatan. And then,
dumating na po yung isang Samaritan. So nakita po natin, no, bago po tayo magpatuloy, yung isang priest po, yung isang Levite, sila po ay, kung iisipin po natin, sila po ay i-consider po natin na mabuting tao dahil meron po silang mataas na katungkulan. Sila po yung mga taong ina-expect po natin sana nagtulong dun sa lalaki. Pero, at ina-expect din po natin na alam po nila yung tamang gawin, pero hindi po nila tinulungan yung lalaki. Iniwasan po nila ito. Pero, yung isang Samaritan po, ano po yung nangyari dito? But when the Samaritan saw him, he took pity on him. He bandaged his wounds, poured oil and wine, put him on his own donkey, brought him to an inn, and took care of him. Yung Samaritan po, no, sa mga past po na napag-aralan po natin, yung mga Samaritan po at yung mga Jews, sila po ay magkaaway. Yung mga Samaritan po, kadalasan sila po ay hated, no, at iniiwasan po ng mga Jews. No, kasi magkagalit po sila. No. Pero nakita po natin, no, na imbis na yung priest, yung Levite, no, yung Samaritan pa po mismo yung tumulong po dun sa lalaki. Hindi lang po niya tinulungan, pero nagbigay po siya ng time, ng effort, ng resources para alagaan, no, to care for someone na pwede rin siyang i-hate back. No? So ngayon po, basahin po natin ang sinabi po ng Panginoong Jesus. Which of these three do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? Ang sabi po nung expert in the law, he replied, the one who had mercy on him. At ang naging sagot po ng Panginoong Jesus, go and do likewise. No? Gawin din daw po niya kung ano po yung ginawa po ng Samaritan. So to summarize po, no? To summarize lang po yung naging story, no? Yung isang lalaki po, he was beaten, siya po ay sugatan, siya po ay nanakawan, pero meron pong dumaan na priest, meron pong dumaan na Levite, pero sila po ay they just passed by, no? Iniwasan lang po nila yung lalaki po ito. Pero yung tumulong po ay isa pong Samaritan, no? Someone unexpected. No? Minsan daw po, no, yung tunay na neighbor daw po na mako-consider po natin ay hindi po yung mga madaling mahalin. No? At yung mga neighbor daw po, no, yung neighbor po na sinasabi po dito is not necessarily yung mga tao po na nakatira po, no, sa kapitbahay po natin. They are not necessarily the person who lives next door. No? Yung neighbor daw po is anyone, no, whom you have the capacity to help, no? Natulungan mo po. No? Sino po kaya yung mga neighbor po sa buhay po natin? No? Pwede pong yung office mate mo na nakakainis, no? Yung kapitbahay mo na maingay, no? Na pinagsasabihan ka ng hindi maganda sa likod mo, yung family member na hindi marunong humingi ng sorry, at yung mga tao pong, yung mga difficult people po na iba po yung paniniwala, iba yung lifestyle or opinion. No? Sila po yung mga halimbawa po ng mga neighbor na hindi po natin ina-expect, no? Sila po yung mga unexpected people na hindi madaling mahalin. No? But Jesus said, no, love them as you love yourself. Mahalin daw po natin sila kagaya po ng pag-ibig po natin sa sarili po natin. Paano po ba natin minamahal yung sarili po natin? Paano po ba natin inaalagaan yung ating pong mga sarili? Kadalasan po yung care po na, yung tinatawag po na self-care is yung kumakain po tayo ng good food, no? Pinapakain po natin yung sarili po natin, pinoprotect din po natin yung sarili po natin, no? By yung mga bagay po na nakakaramdam po tayo ng security. No? Let's say, shelter, no? Yung mga bagay po na para po i-protect yung ating pong mga sarili. Shelter, clothing, no? Yun nga po, yung nauna po is yung mga pagkain. And also, minsan po kapag nagkakamali din po tayo, pinapatawad din po natin yung ating pong mga sarili. Inuuna po natin muna patawarin yung sarili po natin. Pero, kagaya po ng pag-alaga po natin sa ating mga sarili, kagaya po ng pag-ibig po natin sa ating mga sarili, yung pagpapakain po natin sa ating mga sarili, yung pag-protect po natin sa ating mga sarili, at yung pagpapatawad po natin sa ating mga sarili, ay dapat din daw po natin na gawin sa mga tao po na sa paligid po natin, yung mga neighbor po natin,
Yung mga unexpected people na sobrang hirap po mahalin. And that being said, no, real love for God is proven in real love for people. Kahit na sila po ay mahirap po napatawarin, kahit na sila po ay mga difficult people. So, sa napag-usapan po natin ngayon, sa ni-reveal po sa atin ang salita po ng Diyos ngayon, nakita po natin that loving God, yung pag-ibig po natin sa Diyos is the first and greatest commandment. What would matter is the extent to which you have loved God. Hindi po yun nasusukat sa kung gaano kadami yung alam po natin tungkol sa Bible. It's not about how much you attended church or how much you know about the Bible. The biggest factor is, do you love God? Kung mahal po ba natin ang ating Diyos? Ang sabi nga po, no, we must love, yan po, no? Do you love God? Ang sabi nga po, we must love, no? We must love Him with all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength. No? Loving God with all your heart, with all our soul, and with all our strength means that God has centered on the core of our being at yung ating pong pananampalataya. Kapag po nilagay po natin yung ating pong tingin sa mundo po na ito at sa ating pong mga sarili and focus on them rather than Jesus, hindi po natin makikita yung tunay na kalooban po ng Panginoon para po sa atin. Pero kung itutuon po natin yung ating pong pag-ibig sa Diyos, mas mauunawaan po natin, mas makikita po natin kung ano po yung ginawa ng Panginoon para po sa atin. Ang sabi nga po, He first loved us nung tayo po ay mga makasalanan pa lang. That is why if we love God, we must love Him with all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength. To love God with all your heart, ibig sabihin po nito, we are to love God by putting God above everything. Na siya po yung inuuna po natin above everything. At willing po tayo na talikuran po yung anything na humahad lang po sa atin para po patuloy na sumunod sa ating Panginoon. To love God with all our soul, ibig sabihin naman po nito, we must be willing to surrender our whole life over to Him and to devote our whole life to His service, maglingkod sa Kanya, and even be willing to die for Him. At isurrender po kung ano man po yung humahad lang po sa atin para po na sumunod sa Kanya. To love God with all our minds, ibig sabihin naman po nito, we must study His words, hindi lang po pag-aralan, pero ilagay po ito sa ating pong mga puso. Our minds must be filled with truth, as we align our minds towards His promises. And lastly, to love God with all our strength is by using our time and efforts, by using our capacity to serve Him sa mga abilities po natin, sa mga talents po na meron tayo, sa mga kakayahan po natin, at sa mga gift na meron po tayo. Loving God means we will live holy and strive to bring more people into His kingdom. Kagaya po ng pag-ibig po natin sa ating po mga neighbor, the best thing po na pwede po natin magawa sa kanila is to share the gospel to them. If we truly love God, we will strive to bring more people into His kingdom. At tandaan din po natin, if love is missing sa mga ginagawa po natin para po sa Panginoon, para po sa iba, everything else will fail. Because yung puso daw po that is continually being transformed into the likeness of God will reveal itself sa mga actions po that aligns with the Word and the will of God. Sabi nga po sa Matthew 7 verse 21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. And for us to do the will of God, kailangan meron pong pag-ibig, meron pong pagmamahal sa ginagawa po natin. Sa gitna po lahat ng mga utos, ng mga commandments at ng mga paalala po sa atin, Jesus summarized everything in one word. At yun po is love. Sinamarize po niya lahat ng ito at pinasimple po niya. So, pinasimple po niya, and ito nga po is love. That is to love God with all your heart, soul, mind, and strength, and to love your neighbor as yourself. Pero itong pag-ibig po na ito, hindi po ito mababaw, hindi rin po ito passive. Kailangan active po ito.
At yung pag-ibig po na ito ay sumusunod, at yung pag-ibig po na ito ay nagpapatawad. Kaya po, no, minsan po marirealize po natin, no, minsan na nalilito po tayo sa dami po ng mga obligations natin, sa mga dami po ng mga bagay na kailangan po nating sundin, yung mga responsibilities, pero ngayon po, no, pinapaalala po sa atin ng Panginoon kung ano po talaga yung pinakamahalaga sa lahat. No? At yun po, no, na tinuturuan po tayo ng Diyos na ibigin siya at ibigin po yung mga tao po sa paligid natin. Not just ourselves, but also other people. Not just with our mouths, but with our whole life. At yung love po na ito ay yung love po na sumusunod. It is a kind of love that obeys, a kind of love that reflects who our God is. At ito po yung kind of love na nire-reveal po, no, kung sino po yung Panginoong Jesus sa ating pong mga buhay. Yun po, maraming salamat po sa pakikinig at ito po yung mensahe po ng Diyos para po sa atin. Amen.